Today, I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. Ang bagong pagtaas at pagbubukas ng pinto at pamumuhunan ng Amerika sa sektor ng langis at gas ng Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito ay direktang hamon sa malawakang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Ito rin ay ang higit pa sa kapangyarihan at depensa na maaring baguhin ang sektor ng ekonomiya nito, iangat ang milyon-milyong pamumuhay mula sa kahirapan at ilipat ang dinamika ng kapangyarihan at patatagin ang alyansa sa Southeast Asia. Ang matatag na relasyon at diskarte ng dalawang bansa ay isang pagpapakita ng katatagan at kalakasan sa paggawa ng estrahiya at pagtutulungan sa ilalim ng mga diplomasya nito. Manatili at alamin habang sinusuri natin ang malalim na kadahilanan kung bakit inilalagay ng US ang pamumuhunan nito sa Pilipinas at kung ano ang maaaring idulot nito para sa kinabukasan ng bansa sa pinaglalabanang katubigan nito. Ang West Philippine Sea, na may masaganang yamang dagat na may higit pa sa malinaw na kristal na tubig nito at mga coral reef ay bahagi ng mas malawak na South China Sea. Sa malalim na bahagi at mababaw na katubigan nito ay namamalagi ang isang pinagmamalaking yaman ng mga reserbang langis at gas sa parting bahagi ng karagatang ito. At ito ang mga pinakaabalang ruta ng pagpapadala at kalakalan na dumaraan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Narito ang kadahilanan kung bakit nagiging agresibo ang bansang China sa karagatang pinag-aagawan. Inaangkin ng China ang halos buong lugar na sinusuportahan ng kontrobersyal na 9-dash line nito. Noong 2016 napagpasiyahan ng International Tribunal ruling na walang legal na batayan ng paghahabol ng China. Ang katanungan, umatras ba ang China? Sa halip, nagtayo pa sila ng mga man-made island, pinamamahalaan at nagpapatrolya sa lugar ang kanilang mga Coast Guard at ginawang kuta ng mga militarang rehiyon, sa ilalim ng lahat ng pagkukunwaring pinoprotektahan ng kanilang teritoryo. Samantala, ang Pilipinas na nakasentro mismo sa gitna ng geopolitical na mga bagyo at iba pang mga trahedya, ay nagpupumilit na kunin ang sarili nitong yamang dagat, sa kabila ng panggigipit at mga taktika ng pananakot ng Beijing. At mula noon dito na nagsimulang tumulong ang mga kaalyadong bansa, gaya ng US at Japan. Itong taong 2025, inilunsad ng mga higanteng enerhiya ng Amerika ang isang multi-bilyong dolyar na plano sa pamumuhunan upang kunin ang mga patlang ng langis at gas sa loob ng eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng Pilipinas. The Philippine Energy Department says the country has more untapped gas fields that may be utilized to meet the growing demand for power. May still tap the country's oil and gas power sources. Oil exploration shares were the best performers at the Philippine Stock Exchange Monday as ASEAN headlines fuel speculation over a joint exploration deal to unlock oil and natural gas reserves in contested waters. Na kung saan, ang pagbabarena ng milyon-milyong dolyares sa karagatan ng Pilipinas ay nagpapakita na ang bansa ay may kakayahang palaguhin ang ekonomiya nito. Ang Chevron ay gumagawa ng isang malaking hakbang sa pagbabalik ng Malampaya gas field upang kunin ang maaring potensyal na mapapakinabangan ng bansa sa mga pangakong bumubuo sa mga nasasakupan nito, na kung saan ito ay malapit lang sa baybayin ng Palawan. Maging ang mas maliliit na kumpanya ng enerhiya ay nagmamadali na makipagtulungan sa mga kumpanyang Pilipino upang mabilis na simulan ng produksyon. Ito ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng kita, ito ay tungkol din sa pagtatatag ng teritoryo o nasasakupan ng Pilipinas. Ang bansa ay tahimik na kumikilos, ngunit sa madiskarteng pamamaraan. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa enerhiya ng Pilipinas, ang US ay nagtatag ng higit pa sa isang pang-ekonomiyang presensya. Ito ay nakaangkla mismo sa isang geopolitical hotspot na isang malinaw na sinyalis ang ipinapadala sa mga katubigan ng bansa, na kung saan ito ay nagpapahiwatig sa bansa ang kahalagahan ng teritoryo at pagrespeto sa mga nasasakupan, hindi lamang sa bansang China maging sa mga kapitbahay nito. Kaya bakit ang hakbang na ito ay nagpapahiwatig sa mga rehiyon? Hatiin natin ito sa tatlong makapangyarihang dahilan. Una, seguridad sa enerhiya. Sa ngayon, ang Pilipinas ay nag-import ng higit sa 10% ng langis nito, na gumagawa ng enerhiya hindi lamang sa mga factory at pang-ekonomiya maging sa loob ng mga tahanan at negosyo. Ito ay isang game changer, di ba? Mas mura, mas matatag at hindi gaanong umaasa sa mga hindi inaasahang pandaigdigang merkado. Pangalawa, estratehikong pagtutol. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga kumpanyang suportado ng US sa EEZ nito, ang Pilipinas ay hindi lamang pagbabarena,
Ito rin ay nakakakuha ito ng karagdagang layer ng proteksyon, dahil ang pananakot sa isang lokal na rig ay isang bagay ngunit nagbabanta sa isang operasyong suportado ng Amerika na naayon sa isang buong bagong antas. Pangatlo, regional signaling. Vietnam, Malaysia, Indonesia, ito ay hindi lamang tungkol sa langis. Lahat sila nakasubaybay kung kayang tumayo ng Pilipinas laban sa Beijing sa suporta ng US, dahil dito maaring magsunuran na lang ang iba. Dahil dito, hindi lamang sa yaman at teritoryo ng bansa, ito rin ay tungkol sa momentum, kumpiyansa, at panrehiyong pushback. Sa ngayon, pinalakas na ng China ang mga patrol nito, nagpadala ng mga barkong pang Coast Guard, para buntutan ang mga misyon na nagsusuplay sa teritoryo ng Pilipinas at guluhin ang mga nagsusurvey ng langis. At ngayon, pinapataas nila ang tensyon, inaakusahan ng Washington ng pakikialam at militarisasyon sa dagat sa ilalim ng pagkukunwari ng pakikipagtulungan sa enerhiya. Inilalarawan ng Chinese state media ang buong bagay bilang isang provokasyon na kung saan isang hindi gaanong banayad na pagtatangka na pigilan ang pagtaas ng China. Ngunit narito ang $1,000,000,000 na tanong, mapanganib ba ang direktang pakikipagsapalaran sa mga operasyong nauugnay sa US? O patungo ba tayo sa isang malamig na digmaang pang-ekonomiya sa nakabaon na kayamanan ng karagatan at nasa sakupan? Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi umaatras ang Pilipinas, at sa mga paglipas ng panahon ng pakikibaka ay pinananatili ang kapayapaan ng bansa sa pamumuno nito. Binubuhay ng administrasyong ito ang mga natigil na proyekto sa paggalugad, binibigyang liwanag ang mga dayuhang pamumuhunan mula sa mga pinagkakatiwalaang kaalyado at umaasa ng husto sa internasyonal na batas upang itulak muli ang pagkapanalo laban sa China. Para sa Pilipinas, ito ay higit pa sa negosyo, ito rin ay tungkol sa soberanya at sa kaligtasan ng buhay. Kung saan dumadaloy ang enerhiya, ganoon din ang seguridad. At ang US ay hindi lamang namumuhunan, nagpapakita din ito ng militar. Mga bagong base sa ilalim ng kasunduan sa EDCA, pinagsamang patrol ng hukbong dagat, at mas madalas na pagsasanay militar. Greater access to military bases. This would allow the U.S. to position military equipment and rotate its troops in a total of 9 military bases controlled by the Philippines. Aware that the emerging threat to our territory and our emphasis on addressing this threat. Ang mensahe ay malakas at malinaw. Anumang banta sa mga pang-ekonomiyang asset na ito ay maaaring magdulot ng higit pa sa mabagsik na mga diplomatikong salita. Maaari itong magdala ng mga kahihinatnan. Hindi na ito lokal na issue. Ito ay pandaigdigan. Ang Japan, Australia, India, lahat ng pangunahing kaalyado ng US ay naghahanap ng kapayapaan sa pakikipagtulungan ng mga karatig bansa at pinag-iisipan ng mga bansang ito sa Southeast Asia ang kanilang mga estratehiya. At ang Pilipinas, na nagiging modelo ito para sa paglaban sa rehiyon. Ang diskarte ng China sa pagpipiraso na parang salami, na unti-unting sinasakop ang mga teritoryo, ay nagsisimula ng makatugon sa tunay na pagtulak. Ang labanan para sa West Philippine Sea ay lumampas sa mga mapa at pag-angkin. Ngayon hindi lang ito tungkol sa enerhiya, impluwensya at paghubog sa kinabukasan ng Indo-Pacific. Kaya ano ang susunod nito? Asahan ng mas maraming oil rigs, mas maraming military drills, mas diplomasya at baka siguro, mas maraming tensyon. Ang US investment na ito ay hindi isang side note. Ito ay isang deklarasyon na ang Pilipinas ay hindi nakatayong mag-isa. Ang kapangyarihang pang-ekonomiya ay maaaring ipagtanggol ang soberanya. At hanggat may itim na ginto sa ilalim ng mga pinagtatalunang katubigan na iyon, maaari kang makipagsapalaran sa mga geopolitical current na nagiging mas mapanganib. Nitong buwan lamang, nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang isang bagong batas na naglalayong bumuo ng isang ganap na industriya ng natural gas bilang bahagi ng ebolusyon ng enerhiya ng bansa. Dahil sa ngayon, ang Pilipinas ay lubos na nakadepende sa imported na langis, uling at gas na nagiging vulnerable sa mga pagbabago sa presyo na dumadaloy sa mga industriya at mga tahanan. Ang layunin, palakasin ang bahagi ng renewable energy sa power mix sa 35% sa taong 2030 at higit sa 50% sa taong 2040. Ang gastos, isang napakalaking $500 na bilyong na pamumuhunan sa pagitan ng 2024 at 2050. Ngunit ang kabayaran, mas malawak na kalayaan sa enerhiya, mas malinis na kapangyarihan, at pagkakabukod mula sa mga shock sa supply ng dayuhan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagputol ng mga emisyon. Ito ay tungkol sa pagkuha ng kontrol sa hinaharap ng enerhiya ng bansa. Ang alyansang ito ng enerhiya ng US-Philippines ba ay magdadala ng katatagan o magpapasiklab ng higit na alitan? Alinmang paraan, isang bagay ang sigurado. Ang mga matataas na tensyon sa mga alon sa West Philippine Sea ay may hangganan, maaari din itong umupa at maging banayad para sa katahimikan at kapayapaan ng lahat.
Kung may natutunan ka sa ating mga bagong kwento at nais pang matuto para sa mga bagong kaalaman, pindutin lang ang like button at subscribe para updated ka sa mga bagong video. Maari ding magkomento sa ibaba kung may mga katanungan at suggestion. Manatiling mausisa at mapagmatyag at patuloy na panoorin ang mga kaalaman na humuhubog sa ating mundo. Hanggang sa muli, paalam.